Magandang umaga po, magandang araw sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sapagkat kahit may mga pagsubok globally, yung tinatawag nating pandemya o pandemic, patuloy po ang ating Diyos sa kanyang paggabay at pag-iingat. And ako po ay patuloy na naniniwala na ang mga mananampalataya ay nagkaroon na po ng spiritual awakening or revival. Kapag hindi ka pa naman nagising sa ganitong sitwasyon na ang pandemya ay hindi pa nawawala, ay malaki na talaga ang iyong problema. Mga kapatid, pag-uusapan po natin hanggang sa matapos kung ilang chapter po ito sa biyaya ng Panginoon ay atin pong pag-uusapan. Ang paksa po na ating pag-uusapan ay hindi po maikli. Kaya sinabi ko kung ilang chapter ito, kung ilang bahagi ito, sa biyaya ng Panginoon, matatapos din po natin. Ang pinakapaksa po natin ay ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Yan po ang ating magiging paksa sa buong pag-aaral natin, kagaya ng aking sinabing hanggang sa matapos po. So maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa gawain nito, sa pangangaral at pag-aaral ng salita ng Diyos. Uulitin ko po ang atin pong paksa, maghanda sa pagdating ng Panginoon. Ito po ay series na pangangaral, tuloy-tuloy, chapter by chapter, o kung ano ang aabutin po natin. So mahalaga pong maunawaan natin, mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoon. At sa unang yugto, tatalakayin ko po ang introduction sapagkat napakahalaga ng foundation ng isang so-called Christian, kung paano niya ihahanda ang kanyang sarili sa pagdating ng kanyang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bago po tayo magsimula, gaya ng aking sinasabi, magbabasa tayo ng bahagi ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa aklat ng mga awit, kabanatang 63, Psalms chapter 63 verses 1 to 4. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga, kinauuhawan kita ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman, sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy tumingin ako sa iyo sa sanktuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi, sa gayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Napakaganda at napakabuti ng mga talatang ito na atin pong binasa. Nakaka-inspire sapagkat ang desire ng sumulat, ang mensahe, ay hanapin ng maaga ang Diyos. Kaya mukha po na ating tinatatalakayin, maging maagap tayo at masipag, masino, magpuyat. Sa hindi po natin alam kung anong oras, anong panahon at anong buwan ang darating nating tagapagligtas.
ang Panginoong Hesukristo. Mapalad tayo sapagkat nakilala natin siya at kinilala niya tayo. Gaya ng aking laging sinasabi, na kung siya ay iyong tinanggap, siguraduhin mong ikaw ay kanyang tinanggap. Sapagkat sa oras ng kanyang pagbabalik, ikaw ang kanyang sadya. Kaya nga lagi kong ipinapaalala sa lahat ang kahandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Mainam ang lingkod, mapalad ang isang lingkod, na sa pagbabalik ng kanyang Panginoon ay masumpungan siya sa gayong gawain. Napakaganda po ng talata na yan. At yan po ay isang paalaala at babala sa so-called Christian na habang samantalang hindi mo nalalaman kung kailan ang eksaktong pagbabalik ng ating Panginoon, masumpungan kanya sa ibayong paglilingkod at pagtatapat at patuloy na masikap sa kabanalan at masipag sa gawain. Tayo po ay mapalad sapagkat isang araw nangusap ang Diyos sa atin at tinuruan tayong dumulog sa Panginoong Hesukristo na siyang nag-iingat sa atin sa kasalukuyan upang tayo'y kanyang maiharap sama-sama sa harapan ng Ama upang maluwalhati natin siya. Kaya ngayon tayo po ay dudulog sa pananalangin at nais kong tayo ay dumako sa paanan ng Diyos, sa paanan ng Panginoon na tayo ay sama-samang nagpapasakop at nananalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, salamat po. Ikaw ang Diyos na kailanman ay di nagbabago. Ang Diyos na walang sawa sa paglingap sa bawat nagsisiasa at sa Kanya'y nagtitiwala. Anuman ang panahon o sitwasyon, nananatili kang matapat sa amin. Panginoon, ngayon ay bagong pag-asa, bagong taon, bagong pakikibaka at bagong pagtatalaga ng aming mga sarili sa paglilingkod upang isulong ang iyong mga gawain saan mang panig ng mundo. Aming isusulong ang iyong mga gawain. Salamat sa patuloy mong pagpapadala ng mga manggagawa upang ipangaral ang iyong ebanghelyo ng pagliligtas o kaligtasan. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatiran na nananatiling matapat sa kanilang mga commitment sa gawain mo. At ngayon, muli namin, Panginoon, susuportahan sa pananalapi financially at itataguyod upang ang luwalatiin namin ang iyong banal na pangalan. Nakita namin ang iyong probisyon sa gitna ng pandemya. Ikaw ay naging matapat. Hindi mo kami pinabayaan at patuloy mo kaming nilingap. Kaya nga kami buong giliw nagagampanan ang mga tungkulin ito bilang iyong panukat sa aming pananampalataya, sapagkat kung nasaan ang kayamanan namin, naroon ang aming mga puso. Kami po dakilang Diyos ay patuloy na ipagkakaloob ang mga bagay nito upang ikay maluwalhati po namin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ipinagkaloob mo. Lahat ng mga bagay na aming pangangailangan sa araw-araw ay patuloy mo, Panginoong, ibinibigay, lalo na po sa pananalapi. Masaya kami na ang bahagi na ito na ibinigay mo sa amin ay aming may paglingkod, maibalik namin sa iyo sapagkat nararapat lamang dahil sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, maraming salamat sa mga himala at napagkilos mo sa mga mahal namin sa buhay na nagkaroon ng karamdaman, nagkasakit, subalit pinagaling mo, binigyan mo sila ng panibagong pag-asa, pinalakas mo ang kanilang mga pangatawan at naging magaling sila physically. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na yan.
at ang iba pa naming mga kapatiran, kaibigan, mahal sa buhay, na marahil ay nasa banig pa rin ng karamdaman. Subalit nagtitiwala kami na ikaw ang siyang magbibigay ng ibayong kagalingan sa kanilang lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat nakita at nadama namin ang dakila mong pag-ibig. Kahit kami nasusumpungan mong hindi nagtatapat, ikaw ay nananatiling matapat sa amin. Kahit minsan ang aming isipan at ang aming puso ay nalalayo sa iyo, hindi mo kami iwinaglit. Patuloy mo kaming nilingap, patuloy mo kaming minahal, patuloy mo kaming inabot. Sapagkat tunay, O Diyos, na ang iyong pag-ibig nga ay di masayod ng aming pag-iisip. Subalit, dakilang Ama, tulungan mo kami na kami ay magkaroon ng pagpapahalaga, hindi lamang sa mga bagay na pinagkaloob mo, kundi sa bawat pagsubok na pinagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo kami na masumpungan mo ang bawat isa sa amin nagpapakababa at sumusunod sa iyong kalooban. Salamat po, dakilang Ama, sa panahon ng pag-aaral ng iyong banal na salita, pagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman upang maunawaan namin ito at maisabuhay po namin ang mga mensahe. Sa gayoy maluluwalhati ka namin, O Diyos, sapagkat ikaw ang siyang nagtuturo sa amin, ang patnubay at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang siyang magbigay sa amin ng conviction upang gawin namin ang sa ikaluluwalhati ng banal mong pangalan. Salamat din, Panginoon, sa mga pamilya namin na patuloy na sumusuporta sa bawat gawain. Tulungan mo sila, ingatan mo ang bawat lakad ng mga mahal namin sa buhay, pagpalain mo ang kanilang paghahanap buhay, at higit sa lahat, iingatan mo sila sa paghahanap buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras nito, sapagkat alam po namin na hindi ka kailanman matutulog o natutulog. Ikaw ay laging gising sa bawat nagtitiwala at sumusunod sa iyong kalooban. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga umuusig sa iyong salita, umuusig sa iyong pangalan, umuusig sa iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Jesucristo. Ingatan mo sila, pagpalain mo po sila, maunawaan nila ang iyong pagliligtas, at dalawin mo sila, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Magpadala ka ng manggagawa sa kanilang harapan upang maunawaan nila ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat tao na tumutuligsa at inaalipusta ang iyong salita at ang iyong buong pagkadiyos. Purihin ka, Ama, sa oras nito. Pagpalain mo ang lahat ng sumusubaybay. Ingatan mo po sila at makarating sa kanila ang mensahe ng iyong pagliligtas at ang paghahanda namin sa muli mong pagbabalik ay maunawaan naming mabuti. Yan po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Amen at Amen. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Bago po tayo dumako sa introduction ng ating pinagpag-uusapan, pinakang mahalaga po nating maunawaan muna ay yung paano ang tao maliligtas. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang hirap at hindi mo magagawa, sa totoo lang, ang maghanda sa pagbabalik ng Kristo kung wala kang relasyon sa Kanya. Madalas ang tao ay pumapasok sa tinatawag na presumption or assumption. Palagay ko, siguro. Alam po ninyo, yung mga salitang palagay ko, siguro, ay wala po yung katiyakan. At kung tayo po ay mananatili sa presumption or assumption na tinatawag, maaabutan po tayo ng pagbabalik ni Kristo na umaasa po sa wala. Kailangan po nating matiyak kung tayo nga ba ay kasama sa babalikan ni Kristo. At ito po yung unang bahagi ng aking pagtatalakay sa bawat pangangaral ay ipresenta sa inyo kung hindi pa maliwanag sa inyo, kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, ang kaligtasang dinesign ng Diyos sa Biblia. Mayroon pong tama o scriptural or biblical
na kung paano ang tao maliligtas. At yan po ay lagi kong isinasaysay at itinuturo sa bawat pangangaral ko sapagkat yan po ang pinakamahalaga sa bawat sandali ng ating buhay. Hindi ko itatanong sa iyo kung anong relihiyon meron ka. Ang gusto kong malaman sa iyo, ligtas ka na ba? Sigurado ka ba na sa pagbabalik ni Kristo, kasama ka sa kanyang babalikan? So kung hindi mo yung tiyak, ito yung opportunity mo. Ito yung pagkakataon mo. Ito yung panahon mo. Ito yung oras mo upang unawain ang paraan ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Number 1, kailangan mong makilala na ikaw ay makasalanan. Aminin mo yun. Sapagkat sabi ng Biblia, lahat ng tao nagkasala. Yan po ang statement na napakaliwanag. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala na at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Napakaliwanag po ng statement na yan. Hindi na po yan kailangan pang i-elaborate. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay tiyak pong kamatayan. Wala pong duda yon. Ang tao ay mamamatay. At ang kamatayang darating sa kanya ay kakilakilabot kung hindi po niya makikilala ang tagapagligtas. So anong sinasabi ng banal na kasulatan? Makilala mo na ikaw ay makasalanan. Anong gagawin mo ngayon kung nalaman mo na ikaw ay makasalanan? Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Sinasabi sa Biblia. Basahin ko po ang talatang mula sa Mark chapter 1 verse 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi. So nakita mo makasalanan ka, ang order ng Kristo, magsisi. Talikuran, completely talikuran yung kasalanan. At magsisampalataya sa Ebanghelyo. Walang iba pong Ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita, ang pagliligtas ni Kristo. That's number 1, makilala mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo yung kasalanan. Pangalawa, dapat mong malaman, makilala mo hindi lamang yung pagkatao ng Kristo, kundi yung pagka-Diyos niya, sapagkat siya po ay tagapagligtas. Maliwanag po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kailangan makilala mo ang tagapagligtas. Hindi lamang yung kanyang pagkatao sapagkat nagkatawang tao siya, makilala mo rin ang kanyang pagkadiyos. Ganito ang sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Kung babasahin po ninyo sa inyong banal na kasulatan, ang chapter 2 verse 13, mapapansin po ninyo na napakaganda ng presentation sa pagkakasulat. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So sasampalataya ka sa Panginoon. Nitong Kristo na ito ay Diyos na nagkatawang tao sapagkat siya po ay ating tagapagligtas. Number 1, makilala mo makasalanan ka, magsisi ka sa kasalanan mo. Pangalawa, makilala mo hindi lamang yung pagkatao kundi pagka-Diyos ng Kristo. Now, nakilala mo na ang tagapagligtas. Anong gagawin mo ngayon? Kailangan mong tanggapin at sampalatayanan ang Kristo sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng kaparaanan upang ikaw at ako ay maligtas. Tuloy natin ibasahin ang sulat ni Apostol Pablo kay Tito, kabanatang 2, sa talata namang 14. Ang sabi ay ganito, na siyang nagbigay ng kanyang sarili. Sino ang nagbigay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo? Si Kristo, mga kapatid. Dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasalanan o kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa
upang maging kanyang sariling pag-aari. Itapon ninyo yun. So, nakilala mo ang sarili mo, makasalanan ka. Nakilala mo ang pagka-Diyos ni Kristo. Tinanggap at sinampalatayan mo si Kristo. Tinanggap ka ni Kristo. Pag-aari ka ni Kristo. Walang pwedeng makialam sa iyo. Hitan mo yun? Ano lang gagawin mo? Yung sinabi ko. So, pag tinanggap mo yung kaligtasan, nasa sa yan. Hindi yan kailanman mawawala sa iyo sapagkat ang nagbigay niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil yan kay Kristo. Dahil kay Kristo, hindi yan dahil sa relihiyon. Dahil yan kay Kristo. Anong katibayan natin, Pastor? Pakitingnan ang inyong Biblia sa Romans chapter 6 verse 23. Pagkatapos ng statement, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagkatapos nun, ganito ang karugtong. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, si Kristo ang nagbayad ng kasalanan natin. Binayaran, tinubos niya tayo sa Diyos. Tinubos niya tayo. Kasi tayo po ay nagkasala sa Diyos So, kailangan maabsuelto tayo. So, ang ginawa ni Kristo, kinuha yung kasalanan natin, inako niya yung ating mga kasamaan, at iniharap niya tayo sa Diyos. Ngayon, anong ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng regalo ng kaligtasan. Pero paano mo yung matatanggap? Kung sasampalataya ka kay Kristo. Doon mo lang yung matatanggap. Hindi yun automatic na iniisip ng iba, Pastor, ginawa na ng Panginoon Ano pang gagawin ko? Meron. Tatanggapin mo si Kristo bilang personal mong tagapagligtas. Sapagkat yung dapat mong gagawin, ginawa na niya. Dapat ikaw yung ipinako doon Dapat ikaw yung sinibat doon Tama? Pero hindi niya pinayagan yon. Hindi pumayag ang Diyos. Anong ginawa? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ang Kristo. Anong gagawin ng Kristo? Di ba nagkatawang tao? Upang tayo ay maabsuelto sa ating pagkakasala. Ngayon, tinanggap mo ang Panginoon. Tinanggap ka ng Panginoong Jesucristo, ano ka na ngayon? Pag-aari ka ni Kristo. At sapagkat pag-aari ka ni Kristo, anong sabi ng banal na kasulatan? Kung susundan ninyo ang banal na kasulatan, ang Biblia, sa John chapter 10 verse 27 to 30, napakaliwanag doon. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo, nakikinig ng salita ni Kristo. Sumusunod kay Kristo. At sapagkat nasumpungan ni Kristo, sumusunod, nakikinig at sumusunod, kilala sila ni Kristo. At sapagkat kilala sila ni Kristo, binibigyan sila ng buhay na walang hanggan, hawak sila ni Kristo, hawak sila ng Ama, at silyado sila ng banal na Espiritu. At ang sabi ni Kristo, walang pwedeng makialam sa iyo. Kaya yung kaligtasang tinanggap mo, hindi siya pwedeng mawala. Dahil hindi ikaw ang may hawak sa Kanya. Si Kristo, ang Ama ang may hawak sa iyo. Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, kundi dahil naabsuelto ka dahil sa ginawa ni Kristo. Ngayon, kung hindi mo pa yung ginagawa, nasaan si Kristo? Nasa labas ng iyong buhay. So kung nasa labas si Kristo na iyong buhay, ano mangyayari sa iyo? Mapupunta ka ba sa langit? Hindi. Kasi wala si Kristo sa iyo. Pero pwedeng mapasayo si Kristo kung pagbubuksan mo siya. Kung tatanggapin mo siya. Anong sabi sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 20? Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng kanyang pinto, ako'y papasok sa kanya. At sasalong kasama niya. At siya'y kasalo ko. Kita mo yun? Mayroon kang intimate na relationship kung pagbubuksan mo siya. Kung tatanggapin mo siya. At sapagkat may establish ang intimate relationship ninyo, hindi kanya hahayaang mawaglit. Hindi kanya papayagang mawala sa kanyang kamay. Totally secured ka.
sapagkat tinanggap mo si Kristo. Ang kaligtasan po ay napakasimple. Hindi mo kailangan umanib sa relihiyon para maligtas. Kailan ka mabibilang sa relihiyon para ikaw ay maligtas? Actually, church eh. Hindi relihiyon eh. Church. Kailan ka mabibilang sa church? Pag tinanggap mo ang Panginoon, pag nabaptize ka. Pag tinanggap mo ang Panginoon, save ka, di ba? Kailangan mong i-baptize. Bakit ka i-baptize? Para mapabilang ka sa church. Para may ka-fellowship ka. Para may kasama kang mag-aral. Hindi po pwedeng tinanggap mo si Kristo pero hindi ka na-baptize. Hindi na procedure. Kailangan tinanggap mo si Kristo, na-baptize ka para maibilang ka sa church. Bakit ka ibibilang sa church? Para may kasama kang pumupuri sa Diyos, may kasama kang nag-aaral ng salita niya, at may kasama ka inspirasyon sa pagpapalakas ng iyong spirituality. Nakuha mo? Naintindihan mong mabuti? Kaya ka binabaptize. Yung iba, ang tagal lang tumanggap. Kakausapin mo pa, magpabaptize ka. Iisipin ko pa po. Akalain mo yun? Pero gusto niya mapunta sa langit. Gusto niya maging kabilang ng church. Imposible po yun. Ang tumanggap na mayroong resistance sa instruction ni Christ, something is wrong. Something is wrong. Posibleng tinanggap niya, wala lang siyang way out. Nahiya lang siya. Kaibigan, huwag mong gagawin yon. Pag dinaya mo ang sarili mo, napaka-miserableng buhay ang darating sa iyo. Bakit? Sinabi ng Panginoon na mas maiintindihan ang Sodoma at Gomorrah kaysa sa mga sitwasyon na pinuntahan ng 70 disciples, kaysa mga lugar na pinuntahan ng mga alagad, kaysa mga lugar na pinuntahan niya na hindi tinangkap ang kanyang salita. Sabi ni Christ, mas maiintindihan ang Sodom and Gomorrah, pero kayo, hindi. Wala yung pinagkaibahan, kaibigan. Nakarinig ka ng mabuting balita ng pagliligtas. Tinanggap mo nga si Kristo, pero there is something wrong sa pagsunod mo sa water baptism. Kaya, tandaan mong mabuti, madalas tinatanong sa iyo, naunawaan mo ba ang mensahe? Okay? So, yan ay paalaala lang. Kung tinanggap mo si Kristo, be sure, handa ka rin magpasakop, sumunod sa water baptism. Bakit? Yun yung unang hakbang mo sa pagiging masunurin eh. At pangalawang, dapat na maintindihan mo, ina-identify mo talaga yung sarili mo kay Kristo. At ina-identify mo ang sarili mong kasama ka sa church na itinatag ni Kristo. Okay? Alright? Maliwanag yan ha? Now, mga kabatid, punta tayo sa ating subject. Pag-usapan natin ang paghahanda. Ngayon, tinanggap mo na ang Panginoon. So, meron ka lang pagkakataong makapaghanda kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Okay? Meron pong sinabi ang Panginoon. Pakinig, mga Bible-believing Christian. Pakinig kayo mabuti. Ito ay lagi kong sinasabi at binabasa sa inyong lahat. Hindi lang sa panahon ngayon na lagi tayo naka-online, lagi ko itong sinasabi sa inyo kahit diyan sa church kung tayo ay nakikita-kita sa loob. Ganito ang lagi kong sinasabi. Lucas Kabanatang 6, talatang 46. Luke chapter 6, verse 46. Bakit tinatawag ninyo ako? Sino yung ako dyan? Ang Kristo. Panginoon, Panginoon. At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Maliwanag po yan. Sinabi yan sa mga taong kaharap ni Kristo. Sinabi yan sa mga alagad. So, puntahan natin ngayon ang sa kasalukuyan. Hindi ba't sinasabi natin, tinanggap natin si Kristo? Tama? Hindi ba't sinasabi natin, tumataan si Kristo sa atin?
At ang kanyang espiritu ay nasa atin, kaya tayo pag-aari ni Kristo. At si Kristo ay nasa atin. Tama, mali? Di ba sinasabi natin yun? Na, sagutin nga natin ito. Bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang pagsagot po natin sa tanong na ito ng Panginoon, dapat maging maliwanag sa isip natin. Marami siyang pinapagawa sa atin. Sa totoo lang. At hindi po nagkukulang ang Panginoon sa atin. Sunday after Sunday, mayroon pa tayong Wednesday na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa bawat pag-aaral po ng kanyang salita, may pinapagawa po siya sa atin. At dapat pong maging maliwanag sa ating lahat na dapat tayo ay maging responsive sa anumang mensahe ng Panginoon sa atin. Hindi lamang po yan sa loob ng church, mga kapatid. Baka iniisip ninyo sa loob lang ng church. No. May pinapagawa ang Panginoon. Kung nasa loob ka ng bahay mo, kung ikaw ay estudyante, may pinapagawa ang Panginoon sa iyo sa classroom. Kung ikaw nag-aaral o mayroong classroom sitting o ano man yung kalalakayan mo, may pinapagawa sa iyo kung ikaw ay nagtatrabaho. May pinapagawa ang Diyos sa iyo kung ikaw ay nagsha-shopping. Kung ano man ang iyong ginagawa, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Saan man tayo pumaroon, ano man ang ating gagawin, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon, tinatawag ninyo akong Panginoon, pero hindi nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Isipin po natin ang mga bagay nito, sapagkat ito po ay napakahalaga. And why call you me Lord, Lord, and do not the things which I say? Panginoon ka ng Panginoon eh. Kaya tuloy may sinabi ang Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, sa kaharian ng Diyos. Sino lang? Yung gumaganap, yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. By the way, mga kapatid, tandaan nyo mabuti ha. Pag unbeliever, tandaan na, pag unbeliever ang kausap ng scripture, ang pinag-uusapan pananampalataya. Pag believer, Bible-believing Christian, ang kinakausap ng Biblia, ang expectation ng Diyos, ang pagganap, ang paggawa, ang pagsasabuhay, ang pagsunod sa kalooban niya. Naintindihan? Ulitin ko ha. Kapag ka ikaw ay hindi paligtas, unbeliever to be exact, ang mensahe ng Biblia, pananampalataya. Pag ikaw naman ay naligtas na, tumanggap na, ang mensahe naman ng Diyos sa Biblia, gumawa ka ng mabuti upang maluwalhati mo siya. Nakuha? Iba, nakikipag-wrestling sa Diyos eh. Pastor, sabi ng Bible, sa pananampalataya tayo maliligtas. Bakit? Tinanggap mo na ang Panginoon, ang issue pa rin sa'yo, kaligtasan? Ang tindi mo. Tinanggap mo na ang Panginoon, salvation pa rin yung pinupunto mo. Mali. Kapag ka tinanggap mo na ang Panginoon, na-baptize ka na, member ka na nga ng church, hindi na issue yung salvation. Ang issue na ay ang paggawa ng mabuti upang maluwalhati ang Diyos. Naintindihan na ba yan? Nakuha na ba? Hindi, nakikipag-wrestling sa Diyos. Tagal mo nang binaptize.
tagal mo nang tumanggap, tagal mo nang ibinaptize, matagal ka ng member, nakikipag-wrestling ka pa rin. Na ang issue mo pa rin ay by faith. Mga kapatid, mabuting gawa na kasi luluwalatiin mo na yung Diyos. Kaya wag mo lang sabihin, ang salvation naman, pastor, ay by faith eh. Totoo yun. Pero hindi ka na unbeliever. Hindi ka na unbeliever eh. Ngayon, ibig mo sabihin, unbeliever ka pa rin hanggang ngayon. Kaya hirap ka mag-tithes, hirap na hirap ka magbigay ng commitment mo, hirap na hirap kang sumunod sa Panginoon. Bakit? Abay, kinukonsider mo pa rin pala, unbeliever ka hanggang ngayon? Ang tindi mo. No! Mga kapatid, ulitin natin ha. Pag ang kausap natin, unbeliever, ang binibigyan natin ng emphasis, pananampalataya. Kapag yan naman ay tumanggap na sa Panginoon na baptized na member na ng church, ang atin namang inaasahan mabubuting gawa. Nakuha? Ha? Hindi siya pinagrarambol-rambol ng iba eh. Pastor, di ba ang salvation by faith? Wala namang problema doon. Pero hindi mo yata naiintindihan yan eh. Di ba? Ibig mo sabihin, ngayon, unbeliever ka? Di ba? So, ngayon, dapat maintindihan mo, kaya ka gumagawa ng mabuti dahil ikaw ay naligtas na at yun ay bahagi ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi gusto mo siyang maluwalhati. Alright? Nagkaintindihan na tayo dyan mga kapatid ha? Yan. So, nasave ka na. Tama? Ito ang sabi ng banal na kasulatan. At ito yung responsibility ng mga pastor. Lahat ng mga pastor, responsibility talaga na magturo at ituro, i-educate ang lahat ng mga mananampalataya kasama ang di mananampalataya. Tingnan po ninyo. Pero dito, this time, mga kapatid, ay ang tinuturuan ng mabuti ay ang mga mananampalataya. Sapagkat yung talatang gagamitin ko, mga kapatid, ay angkop doon sa na-evangelize, tumanggap, na baptize. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Pagdating sa 20, may instruction na ang Panginoon. Yung pagtuturo na doon sa mga nabaptize. Di ba? Discipleship. At lahat ng mga responsibilities dapat maintindihan. Okay. Ano sabi? Na ituro ninyo sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga nagsitanggap. Yung mga nabaptize. Ibig sabihin, member na ng church. Okay? Na kanilang ganapin. Kita ninyo. Na kanilang ganapin. Gaganap na eh. Bakit? Aasahan na silang gumanap kasi kabilang na sila sa church. Ligtas ka na eh. So, ang pangalawang dapat makita sa iyo, yung pagganap, yung paggawa, yung pagsunod. Kasi nakalagpas ka na dun sa dapat mong maintindihan. Maligtas ka sa pananampalataya. Niregaluhan ka ng Diyos ng kaligtasan dahil sa pananampalataya. Pagdating sa verse 20, kasi nabaptize na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Kita nyo, hindi lang isa. Ang lahat, marami. Ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sino yung inutusan na magturo? Ay, di ba Great Commission ito? After the resurrection to eh. Kinumission ng Panginoon doon sa second worship, second worship na po ito, mga kapatid. Bakit? Ano yung first worship? Natatandaan niyo yung biblical Christmas? Pero first worship doon. Nakuha niyo? Napanood niyo na ba yun? Nasubaybayin yung biblical Christmas celebration. No, yung tinalakay natin, I think that is Wednesday. Naganap yung first worship sa Panginoon. Dito naman, after the resurrection, nagkaroon ng worship. Dito specific na, pati yung days. Ang preacher, ang Panginoon. Dahil siya ang nag-commission, itinalagan niya na yung mga alagad. And that is first day of the week. Nakuha niyo? Now, anong order ng Panginoon sa Great Commission? Diba? Humayo kayo, pangaral niyo mga buting balita, bautisman niyo ang mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak, yung tumanggap, no?
Then pagkatapos sila, tuturuan nyo sila. Gaganapin nila. Nino? Gaganapin natin. Gaganapin mo. Tinanggap mo ang Panginoon, nabaptize ka, gaganap ka ngayon. Kaya sabi ng Panginoon sa Lucas 6:46, tinatawag mo akong Panginoon, hindi ka naman sumusunod eh. So anong bertod nun? Anong silbi nun? Di ba wala rin? Parang ganito yung anak mo, inutusan mo. Nang bumili something sa labas, sabi ng anak mo, yes! Ang litid-litid ng katatawag mo sa anak mo, yes pa rin siya ng yes eh. Hindi naman gumagawa. Anong mangyari sa inyo dalawa? Masaya ka ba? Hindi rin. Mayroon ba nangyari? Inabot na ng maghapon, walang kumilos. Hindi kumilos yung anak mo, kinakausap mo. Pero yes lang ng yes. Parang ganito yan. Yes, Lord. Yes, Lord. Ano bang niyayes mo, Lord? Ano bang niyayes mo sa Lord? Sige nga. Yes ka ng yes, hindi ka naman gumaganap eh. Di ba? Kaya resulta, wala rin. So dapat maging klaro yon sa atin mga kapatid. Nagkaintindihan tayo. Okay. Para maintindihan. Okay, ano sabi? Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Can you imagine? Yung protection, yung provision, yung pag-iingat ay mangyayari hanggang sa huling hininga mo. Iingatan ka ng Diyos. Nakuha po ninyo yan? Kaya, kailangan po nating ihanda ang ating sarili. Tinanggap mo na ang Panginoon eh. Mananampalataya ka, dapat ihanda mo ang iyong sarili. Now, meron pong sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siyang nating lakaran. So actually, ang Diyos meron siyang blueprint para sa atin. Ito yung lalakaran natin, mga kapatid. Napansin ninyo ang sabi ng Panginoon, magsipasok kayo sa makipot na daan. Kukunti lang ang nakakasumpong ng makipot na daan na yun. Yung pintuan na yun, yung daan na yun, napakakipot nun at kukunti lang ang dumadaan doon. Ang nakakakita nun, ang nakakasumpong noon. So ito yung lalakaran mo. Ito yung pinapalakaran ng Diyos. Ito yung uri ng paghahanda sa kanyang pagbabalik. Kailangan po tayo maging handa. Physically, spiritually, emotionally, kailangan po tayong maging handa. Bakit po? Sa ayawin at sa gustuin po natin, babalik at babalik po si Kristo. Yan po ang buong katotohanan. At sa ayawin at sa gustuhin natin, haharap at haharap po tayo sa Kanya. Anytime, haharap po tayo sa Kanya. Yan po ang buong katotohanan. At wala po tayong po pwedeng sabihin natin iwasan sapagkat mangyayari at mangyayari po yan. Haharap tayo sa Diyos. At anumang hustisya ang ilalapat ng Diyos na nauukol sa atin ay mangyayari at mangyayari. And take note, ikaw lang yun mag-isa. Hindi mo ako kasama doon. Hindi mo kasama ang nanay mo ron. Hindi mo kasama ang tatay mo, ang asawa mo, ang kapatid mo, kapitbahay mo, kahit pa best friend mo yan, hindi mo yan kasama. Ikaw lang mag-isa. Kaya ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo. Sapagkat darating at darating ka sa puntong haharap ka sa Panginoon. Nagkaintindihan? So maging handa ka. Naunawaan? So ano yung paghanda? Ito yung ating sinasaysay. Nasa introduction tayo ng ating topic, mga kapatid. Panimula pa lang ito. Binibigyan ko na po kayo
ng mga bagay na dapat nating ihanda. Sapagkat, sinasabi ko nga po sa inyo, walang pwedeng tumanggi. Haharap at haharap tayo sa Diyos. Ano man ang mangyayari, haharap tayo sa Panginoon. Kaya nga, kailangan kang maging handa sapagkat anytime pwede po siyang bumalik. Natatandaan niyo yung universal flood? Natatandaan niyo? O hindi ninyo alam ang istorya ng universal flood? Ang haba ng taon ng pangangaral ni Noe. Ang haba ng taon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Nagkikibit-balikat yung mga tao. Hindi nila pinapansin. Bakit? Meron silang basihan eh. Hindi nga naman umuulan. Paano yan mangyayari? Mga kapatid, yun ang problema ng tao eh. Ina-underestimate ang magagawa ng Diyos. At mas malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili. Huwag mong gagawin yan. Tatandaan mo, huwag mong gagawin yan. Sapagkat sa oras na inilagay mo sa isipan mo, magsisisi ka, pero huli na. Pag isinarado na ng Diyos ang pintuan, ang opportunity para sa iyo, ang dami pong talata sa Biblia, ang dami pong nakasulat dito, na naririnig sila ng Diyos na kumakatok, pero hindi po sila pinagbubuksan. Bakit? Hindi po sila naghanda. Hindi po sila naghanda. Kasi nagising sila na, narinig ko na yung misaya na yan. Ay, alam ko na yan. Sabayan pa ng mga kilalang mga tao, na ganun din ang prinsipyo, sama-sama sila. Kasi sikat, may impluwensya sa komunidad. Ay sino wala naman siyang impluwensya sa komunidad eh. Di ba? Pangkaraniwang tao lang siya. Pero ginamit siya ng Panginoon. Napansin niya? Kaya huwag niyo ina-underestimate ang mensahe ng Panginoon. Grab the opportunity. Kung sinabi niyang maghanda ka. Sapagkat hindi mo alam anong oras ako babalik. Kung siya nga nagbibigay ng babala sa iyo, bakit hindi mo bigyan ng babala ang sarili mo? Sa oras na hindi mo iniisip. Kalahin mo yan? Pag natutulog ka ba, iniisip ang Diyos? Sige nga. Huwag mong sabihin, sa kahimbingan ng pagtulog mo, naiisip mong darating si Kristo. At ang sabi pa sa sulat ni Apostol Pedro, darating siyang parang magnanakaw. Alam mo kung kailan darating ang magnanakaw sa bahay mo? Meron bang magnanakaw? Nagpaalam, sinabi, nanakawan kita mamaya. Sinabi ba sa iyo? Wala po. So, ibig sabihin, maghanda ka. Pastor, paano ako maghanda? Number 1, establish your faith. Patatagin mo ang iyong pananampalataya. Patatagin mo ang iyong tipan sa Diyos. Ikaw ang gagawa niyan. Hindi ibang tao. Meron kang pastor. I-encourage ka niya. Pero hindi mo pahalagahan yung encouragement na yan, wala siyang magagawa. Kahit ang Diyos, wala siyang magagawa. Bakit? Meron kang free will. Hindi ka robot. Tama? Hindi ka robot. Meron kang free will. Pero yung free will mo na yan, huwag mong aabusuhin yan. Kailangan sa ikaluluwalhati ng Diyos lamang. Nagkaintindihan tayo? Maliwanag ba yan? Huwag mong aabusuhin ang kalayaang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga ang paalaala sa sulat dun sa Hebrew, sabi ng banal na Espiritu, kapag narinig mo ang tinig, ang mensahe, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Alam niyo, pag nagkakayo ang puso mo,
Ibig sabihin, kapag ka naging manhid ka na, hindi natatalab sa iyo ang mensahe, kawawang kawawa ka. Nakuha mo ba? Naintindihan? So, maging matatag ang iyong pakikipagtipan sa Diyos. Patatagin mo yan. Patatagin mo ang iyong relationship sa iyong kapwa. Meron tayong tinatawag na social responsibility. Makita ng tao ang pag-ibig natin sa ating Diyos sa pananampalataya. Masumpungan tayo ng Panginoon na tayo may pagpapahalaga sa lugar na ating ginagalawan at tayo nagiging ilaw sa ating pong kapaligiran. Nakuha niyo? Ano sinasabi sa Romans chapter 12? Pakibuksan na inyong mga Bible. Maraming salamat sa lahat ng mga nagbubuklat ng banal na kasulatan at nagbabasa. Mapalad kayo pagka kayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Tingnan po ninyo ang Romans chapter 12. Paboritong versikulo natin ito o chapter. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Mga kapatid, basahin po ninyo. Kaya nga mga kapatid, Kristiyano ang kinakausap, hindi unbeliever. Maliwanag. Ipinamamani ko sa inyo, ipinapakiusap ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Kita po ninyo ito mga kapatid. Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Itong ating mga sarili, ihahanda natin na mayroong kabanalan at kaayusan sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Diyos, para sa kanyang pagbabalik. So mayroon pong mabigat na tagubilin. May mabigat na tagubilin sa talatang pangalawa. Sa verse 2, tingnan po ninyo. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Mga kapatid, may mabigat na pinapagawa. Huwag kang makipag-compromise. Huwag kang makiayon sa kanila. Sabi ng iba, paano yung pastor? Wala namang hindi kami makikisama. Hindi sinasabing huwag kang makisama. Makisama ka pero huwag kang makisama. Naintindihan? Makisama ka pero huwag kang makisama. Kung masama na ang lakad nila, huwag ka nang tumuloy. Huwag ka nang sumabay dahil hindi ka kagaya nila. Naintindihan? Kristiyano ka eh. Mananampalataya ka eh. Ang focus ng isipan at puso mo ang pagbabalik ng iyong tagapagligtas. At hindi yung mga bagay na kung saan maglalayo sa iyo sa Panginoon. Tama, mayroon tayong tinatawag na social responsibility. Mayroon tayong social relationship na tinatawag, pero sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Nakuha? Napasin ninyo? Ano sinasabi natin dun sa nakaraang mensahe natin Wednesday? The biblical celebration of Christmas. Ano itinuro ko doon? Yung solemn worship ng Kristiyano. Paano mag-celebrate ng Christmas ng pagdating ni Kristo. Hindi kamukha ng celebration nila. Same thing with the pagpapasalamat natin sa loob ng isang taon. Pagsalubong natin, pagkilala natin na nagkaroon na ng bagong taon, nalipas na ang 2020. Paano mo celebrate? Kasing mukha din ba? Kamukha din ba ng celebration ng mga hindi sumasampalataya? Sana hindi. So, kailangan mo itatag. Kailangan masumbong sa iyo ang katatagan, yung relationship mo sa iyong kapwa sa mga unbeliever. Pangalawa, matatag ang iyong relationship sa iyong kapwa, kapariho, mananampalataya. Mga kapatid, tandaan po natin, yung relationship natin sa ating kapwa mananampalataya. Anong ibig sabihin yan, pastor?
naghahanda ka ng pagdating ni Kristo. Maging inspirasyon ka sa kapwa mo mananampalataya. Tama? Maging kalakasan ka nila. Kung sila ay nangihina, palakasin mo sila. Sapagkat kung ikaw naman na nangihina, palalakasin ka rin nila. Nagkaintindihan tayo? Ganun po ang ibig kong sabihin. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Magmahalan kayo sa isa't isa. Makita sa inyo ang pag-ibig ni Kristo. Maging sandalan kayo sa isa't isa upang magsitibay kayo sa pananampalataya. Walang dapat maiiwan. Nakuha nyo? Wala dapat maiiwan sa pagbabalik ni Kristo. At yun po ang ating goal, mga kapatid. Sa loob ng church, dapat maging inspirasyon ang bawat isa. Kalakasan mo, magiging kalakasan ng iyong kapwa mananampalataya. Yun po ang intention. Yun po ang dapat na masumpungan sa atin. Kapwa mo mananampalataya, hindi mo yun kasama sa church. Sapagkat mayroong mananampalataya sa ibang church. Hindi lang ikaw ang mananampalataya. Mga kapatid, marami pang ibang mananampalataya na dapat ma-inspire sa iyo sapagkat siya ay kamukha mo rin na umaasa sa Panginoon. Yes, marami lang sa ibang church siya. Pero pareho kayong mananampalataya. Kung nagagawa mo yan, lalo nang magagawa mo yan sa kapwa mo mananampalataya sa loob ng church. Nakuha? Sa loob ng church. Bakit? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, walang ibang magmamalasakit ng loob ng tahanan mo kundi ikaw. Nakuha ba ang logic? Kapag ikaw mismo ang may-ari ng bahay mo at pinipintasan mo ang bahay mo, may problema ka sa pag-iisip. Hindi normal na tao yan. Tama? Hindi yan normal. Dapat ikaw ay merong malasakit sa iyong church. Sapagkat ikaw ay church. Ang tagumpay ng church ay tagumpay mo. Ang kabiguan ng church, kabiguan mo rin. Nakuha mo? Intindihan? Mga kapatid, sa gayoy na ihahanda mo ang iyong sarili sa pagbabalik ni Kristo. Pakibasa niyo ang banal na kasulatang babanggitin ko. Matthew chapter 11 verse 20 to 30. Patatagin mo yan dahil kay Kristo. Matthew chapter 7 verses 1 and 2. Stop judging sa kapwa mo kasama sa loob ng church. Hindi ka pinapahintulutan ng Diyos na gawin niya. Palakasin mo ang iyong relationship sa kapwa mo, Kristiyano, sa loob ng church na kinabibilangan mo. Upang sa ganon, maging inspirasyon ka niya ng iba upang tumatag at lumakas. Patatagin mo ang iyong tipan o commitment o suporta, pananalangin sa iyong pastor. Yung ibang mga churches, pag nag-preach ang pastor tungkol sa kasalanan at tinamaan ang kanilang mga ginagawa, galit na galit sa pastor. Inaaway na yung pastor. Mga kapatid, gising ha. Ang pastor speaker lang yan ng Diyos. Tagapagsalita siya ng Panginoon. Ginagamit siya upang ikaw ay bigyan ng paalaala mula sa Diyos. Boses lang at mensahe. Boses lang niya ang ginagamit.
upang marinig mo. Sapagkat kahit hindi mo yan, pastor, pag narinig mo ang mensahe tungkol sa kasalanang ginagawa mo, maririnig at maririnig mo pa rin yan. Tama? Anong kailangan mong gawin? I-establish mo ang iyong sarili. Magkaroon ka ng magandang relationship spiritually sa iyong pastor. Magkonsulta ka. Iba mga churches, pambihira, minsan, magpipray. Wala silang church, magpipray yan. Lord, bigyan mo kami ng pastor. Oh, may paiyak-iyak pa yung iba dyan. Lord, tulungan mo po kami, padalan mo kami ng pastor para kami po ay malayang makapanamba sa pangungunan ng pastor ipagkakaloob mo sa amin. Ganda ng mga prayer, tama? Di ba? Padadala ng Diyos ng pastor ang church. Mga ilang buwan lang ng preaching ng pastor, magsasalita na yung may impluwensyang leader sa loob ng church. Ayaw na namin sa iyo. Bakit? Dahil hindi angkop sa panlasa nila ang mensahe na pinapadala ng Diyos sa kanila. Ang tawag ko dyan sa kanyang mga church, rebuilding church. Mananalangin ka sa Panginoon, bigyan ka ng pastor. Nung binigyan ka ng Panginoon ng pastor, pinalayas mo. Anong kalukuhan mo yan? Tama? Mag-submit tayo. Parang kamukha yan eh. Bawat period na tinatawag ay mayroong inilalagay na pangulo ang bawat bansa. Leader ang bawat bansa. Ay kung lahat na lang ng iyong upo dyan na presidente aayawan mo, ay may problema ka na. At hindi na normal ang pag-iisip mo niyan. Ay lahat ng iluklok ay ayaw mo eh. Tama? Tandaan po natin ang pagpapasakop. Kailangan po nating maintindihan na tayo bilang naghahanda sa pagbabalik ni Kristo, matatag po ang ating relationship sa community, matatag ang ating relationship sa kapwa natin mananampalataya na hindi natin kasama sa church, matatag ang ating relationship sa kapwa natin mananampalataya sa loob ng church at magkaroon tayo ng maayos na pakikitungo, relasyon, suporta sa atin pong pastor. Nagkaintindihan tayo mga kapatid? Nagkaunawaan tayo? Sapagkat yan po ay bahagi ng atin pong pananampalataya at paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nakita natin yung ating personal na commitment. Punta naman natin yung, nandiyan pa ba kayo? Punta naman natin yung, ano sabi ni James? Basahin natin to. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan po ay napakaliwanag. Ang maganda pa sa pagbabalik ni Kristo, masama? Hindi po. Pag hindi mo ginawa yan, ano sabi? Kasalanan sa Diyos. Kasalanan mo na yan. Hindi ka naghanda. Punta tayo mga kapatid sa pamilya. Kailangan ma-establish mo ang iyong relationship, ang iyong commitment sa pamilya. Bakit? Save ka, di ba? Sigurado ka na ang buong pamilya mo ay saved. Naghahanda ka sa pagbabalik ni Kristo. Sigurado ka lahat sila ay naghahanda din sa pagbabalik ni Kristo. O hinahayaan mo sila kung saan sila pumunta. Tandaan, pananagutan mo rin yan. Kung naghahanda ka sa pagbabalik ni Kristo, dapat alamin mo rin kung nakahanda sila sa pagbabalik ni Kristo. Tandaan po ninyo, ang salvation ay hindi po package deal. Individual ang salvation. Hindi porque ikaw ay saved na lahat ang buong pamilya mo. Hindi po. Individual po yan.
Ano ang ibig sabihin, Pastor? Isuluin mo, akayin mo, i-evangelize mo ang bawat membro ng iyong pamilya. Siguraduhin mong tumanggap yan. Paano kung malalaman, Pastor, na tumanggap? Maghahanap yan ng kalooban at kagustuhan ng Diyos. Hahanapin yan ang gawain ng Panginoon. Huwag kang masiyahan na sinabing tinanggap ko na ang Panginoon, pero hindi mo siya nasusumpungan, nakasama mo sa pananambahan. Huwag kang masiyahan doon. Madaya ang dila, madaya ang puso ng tao. Ang action higit sa lahat. Yung pagsasabuhay, yung ginagawa, yun ang dapat nating makita. Naintindihan, mga kapatid? Naunawaan? So, ano sinabi sa Book of Acts chapter 1 verse 8? Anong pinapauna ng Diyos? Anong pinapauna ni Kristo? Na ma-evangelize nila Jerusalem. So, kailangan mo nang masaturate, ma-penetrate ang Jerusalem ng Ebanghelyo. Kailangan mo nang ma-penetrate ang buong membro ng tahanan mo na sila ay masave. Siguro sasabihin mo, ay Pastor, kinakausap ko naman eh. Maganda yan. Kinakausap mo. Ano pang ginagawa mo? Kinakausap ko. Maganda talaga yan. Ano pang ginagawa mo? Kinakausap ko. Baka meron ka pang kailangan gawin. Ano, Pastor? Ipanalangin mo. Pastor, pinakausap ko, winitnessan ko, ipinapanalangin ko, hindi pa rin sumusunod. Ano pang kailangan kong gawin? May kulang ka pa. Ano yung Pastor? Ipag-fasting mo siya. Ipakita mo sa kanyang seryoso ka sa sinasabi mo sa kanya. Ipaalam mo sa kanya gaano kahalaga ang maging ligtas. Huwag kang makontento na sinabihan mo at sinagot ka. Huwag kang masiyahan doon. Kailan ako masisiyahan, Pastor? Pag nakita mo na siya sa loob ng church at gumagawa sa gawain ng Panginoon, doon ka lang dapat tumigil o masiyahan sapagkat nakikita mong lumalago siya. Pero kung wala siyang commitment sa church, sa ministry ng Panginoon, huwag kang tumigil. Hindi pa siya na-i-evangelize. Huwag mong hintayin na ang unbeliever ang mag-evangelize sa kanya. Hindi ka makapaghahanda sapagkat ikaw ay magiging balisa. Mahati ang focus mo, ang concentration mo para sa kanya, sa Diyos. Nakuha mo. Mahalaga ang salvation. Kaya nga namatay si Kristo eh. Gawa ng salvation. So anong dapat gawin? Focus. Focus. At huwag titigil hanggang hindi napipenetrate ng gospel ang mga puso ng mga loved ones natin. Naintindihan? Ang dami na pong means of communication. Napakarami na. Kita nyo ngayon, nagpipreach ako dito, nasa Amerika ako. Pero naaabot ko kayo. Yung ibang mga kapatiran, naaabot natin kahit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. As long as naiintindihan nila ang mensahe ko. Tagalog eh. Bakit? Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Yan ang kanyang desire. Sa 1 Timothy chapter 2, napansin ninyo, ang design ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Kaya gagamitin niya ang lahat ng source of communication upang ma-evangelize ang lahat ng tao. Naintindihan? Hindi lang para ma-evangelize, makapaghanda ang lahat ng tao. Ano man ang lingwahe ng tao, may mensahero ang Panginoon sa kanila. Tandaan po ninyo yan. So huwag kang tumigil. Mahal mo pamilya mo. Tama.
Kaya nga nagsisikap ka sa buhay. Kasi mahal mo siya. Pero wag lang yung material ang i-focus mo. Makita rin sa kanila ang spirituality nila na meron silang paglago at pagpapasakop, paghahanda sa pagbabalik ng Kristo sapagkat anytime babalik siya sa oras at araw o panahon na hindi mo alam. Maliwanag po yan. Wala mo makapagsasabi bukas buhay pa tayo. Wala po. Hindi mo natin pwedeng paghambog, ay malakas pa ako, pastor. Bata pa ako eh. Sigurado ka? Sigurado ka? Malakas ka pa bukas? Well, kung malakas ka bukas, fine. That's good. Pero nakatitiya ka. Yung sinasabi sa Proverbs, mga kapatid. Mahal mo pamilya mo. Akayin mo sa Panginoon. Huwag kang tumigil hanggang hindi mo siya nadadala sa paanan ng Panginoon. Nakuha ba? Nagkaintindihan ba tayo? Meron kang Facebook. Ginagawa ng Facebook mo. Di ba? Nagagawa mo nga ng iba't ibang klase ng mga post-post dyan eh. Ba't hindi ka magmensahe sa kanila? Do it. Pamilya. Kamag-anak. Di ba't bahagi yun ng iyong buhay? Huwag mo sabihin sa akin, pag nawala sila, hindi ka iiyak. Iiyak ka. Malulungkot ka. Okay lang malungkot ka. Basta't sa langit siya pupunta. Sa Panginoon siya pupunta. Sapagkat bahagi yun ng ating pagkatao. Pero yung nalungkot ka na hindi mo alam kung saan siya napunta, yun ang pinakamalungkot sa lahat. Tama? Kaya dapat ngayon palang intindihin mong mabuti ang iyong responsibilidad sa kanila spiritually. Evangelize them. Isulwin mo sila upang makinabang sila ng pagliligtas na ginawa ni Kristo. Kitain nyo, alamin nyo, akalain nyo, iniwanan niya ang langit. Tinanggap na alipustain ng mga tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan nyo? Gaano kahalaga ang kaluluwa mo? Bakit kailangan siyang mamatay? Ganon ka pala kahalaga. So pahalagahan mo rin. Matapos kang maligtas, matapos mong makilala ang Panginoon, pahalagahan mo rin yung pamilya mo. Yung nanay mo, yung anak mo, yung kapatid mo. Lahat yun bahagi ng iyong buhay. Yung kamag-anak mo, bahagi yun ng iyong buhay. Evangelize them. Huwag mong itago ang salvation. Huwag mong sarilinin ang salvation. Share the gospel of salvation. Be a soul winner. Sapagkat ikaw ay naghahanda ng pagbabalik ng iyong tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nagkakaintindihan ba talaga tayo? Mga kapatid, mga kaibigan. Maliwanag ba ang pinag-uusapan natin? Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi ng Panginoon? Pakibuksan ang inyong Bible, Acts chapter 1 verse 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Uunahin mo ang iyong Jerusalem. Uunahin mo ang iyong pamilya. Bibigyan mo ng time, quality time, ang bawat isa sa kanila. Ganon din ang iyong mga labas. Alam niyo mga kapatid, I keep on praying na magkaroon ng pinakamalakas na signal sa bundok kung saan ang mga kamag-anak ko ay naniniraan. Bakit? Gusto ko silang ma-evangelize. Gusto kong makarinig sila ng gospel, pure gospel.
Dahil yun ang deal ko sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, Lord, magre-respond ako sa iyong calling sa akin. Pero gusto kong iligtas mo lahat ng loved ones ko. Gusto kong makita silang sumusunod sa iyong kalooban. Bakit? Papunta ako sa langit eh. Paano sila? At yun po ay ito po ay napakagandang opportunity. Yun po ninyo. Andito ako sa Amerika pero nasa Pilipinas kayo. At sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Silently may nagsumusubaybay siya. Lalo na mga kababayan natin, mga Pilipino. Yeah. Sa Pilipinas, ang dami. Mga kapatid. So ano ibig sabihin? Hindi na imposible ang salvation. Maririnig na ng tao. So kailangan lang po natin silang maabot ng Ebanghelyo. Huwag nating pahihintulutan, mga kapatid, na ang unbeliever ang mag-evangelize sa kanila. Tatandaan niyo yun. Huwag kang papayag na ang unbeliever ang mag-evangelize sa kanila. Kailangan ikaw ang mag-evangelize. Bakit? Nasa iyo ang pure gospel. Hawak mo ang pure gospel. Hawak mo ang magandang mensahe na itinuturo ng banal na kasulatan. And you must be proud of that. Hindi lamang yun. Kailangan mo rin ma-evangelize yung mga kaibigan mo. 10 ng iyong mga kaaway. Kailangan silang ma-evangelize. Sila rin ay may kaluluwa na pwedeng maligtas. Hindi lang yung kaaway natin. Hindi lang yung kaibigan natin. Ultimo kaaway. Utos ng Diyos. Maligtas sila. Kita po ninyo? One time, ay meron lumapit sa akin. Pagkatapos ng lecture ko about love your enemies, sabi, Pastor, paano mo mamahalin yung mga terorista? Mga kapatid, may ibang kaparaanan ang Diyos kung papaano sila aabutin ng pag-ibig ng Diyos. Just keep on sharing the gospel. Bahala ang Diyos na abutin ang kanilang kalagayan. May tamang panahon, may tamang oras, may tempo ang Diyos upang sila ay ma-penetrate ng gospel. At kung yun ay ayon sa kalooban ng Diyos, mangyayari at mangyayari, magaganap at magaganap. Kita niyo mga kapatid? Walang imposible sa Diyos. Ang gagawin lang natin, gawin ang kanyang kalooban. Ano ang pinapagawa niya, gawin natin at siya ang bahala sa kasunod na gagawin. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, mahalin mo yung kapwa, mahalin mo yung kapwa. Sinabi ng Diyos, mahalin mo at pagpalain mo yung kaaway, gawin mo lang sa pamamagitan ng kanyang gabay at patnubay. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan po ninyo ito. Ano sabi ng James chapter 4 verse 4? Huwag mong gawing kaibigan ang sanglibutan. Humiwalay ka sa sanglibutan. Huwag kang makisama sa sanglibutan. May kaibigan ka, di ba? Huwag kang kontrolin ng kaibigan mo upang ilayo sa iyong Diyos. Tandaan pong mabuti, kapag ka ang kaibigan mo, inilalayo ka na sa Panginoon, hindi siya mabuting kaibigan para sa iyo. Ipanalangin mo na lang siya na makita niya ang magandang direksyon ng Panginoon. Okay? Sapagkat mga kapatid, minsan ganito ang nangyayari. No po. Basahin ko sa inyo mga kapatid. Kung minsan meron tayong nakakakilala o kakilala, kaibigan, madalas nilang nakikilala ang pansamantala nating exposure sa kanila. Yung sandali lang nakasama natin sila.
Nakikita nila ang ating katauhan sa maikling oras. At madalas, yun po ang kanilang nakikita. Ang ibig ko sabihin, ipakita mo kung sino ka. Kapag kasama mo ang iyong kaibigan, pakita mo ang Kristo na nasa sayo. Lubusin natin. Nakilala ka nilang mananampalataya. Nakilala kang Baptist. Fundamentalist. Nakilala ka nila. Lubusin mo yung panahon ng pagkakilala nila sa iyo. Kung sino ka. Anong pagkakaiba mo sa kanila? Sa pananamit, sa kilos, sa pananalita, sa lugar na pinupuntahan, sa musika na pinapakinggan, sa inumin na iniinom, mga lakad na maaaring iligaw sa iyo, pansinin mong mabuti. Pag hindi na tumutugma yan sa pamantayan ng Diyos, mag-withdraw ka. Humiwalay ka sa kanila. Hindi yan makabubuti para sa iyo. Nakuha po, mga kapatid. Dapat makita mo sila na interesado sa Diyos mo. So nakita na po ninyo. Anong kasunod dapat nating ma-establish, mga kapatid? Ang ating pakikiisa. Ma-establish ang pakikiisa natin sa gawain sa church. Huwag kang maging visitor sa church mo. Tandaan, sa loob ng church, hindi ka visitor. Pag member ka ng church, lagi ko ito sinasabi, hindi ka visitor sa church. Bahagi ka ng church. Kaya huwag kang nalilate. Huwag kang nalilate. May mga churchgoer, pambihira kung dumating super late. Sobrang late. Hindi ka nahiya sa Diyos? Huwag kang nahuhuli. Huwag kang nalilate. Kung unbeliever ka, maiintindihan ka eh. Pero kung ikaw ay kaanib ng church, huwag kang nalilate. 2021 na ngayon. Kung ang oras ng devotion natin sa church, sabihin lang natin, 8:30. So 8:30 nandun ka, bago mag 8:30 nandun ka na eh. Kung yun yung oras, bago mag 8:30 nandun ka na. Makikipagtipan ka sa Diyos eh. Maghahanda ka ng pagbabalik ni Kristo. Alam niyo kung bakit tayo pabalik-balik sa church? Mga kapatid, alam niyo pabalik-balik tayo ng church? Twice a week? Ano yung twice a week? Sunday at Wednesday. Kaya twice a week eh. Sinaghahanda po tayo sa pagbabalik ni Kristo. Mga kapatid, yan po ang dahilan. Bakit tayo pabalik-balik sa church? Bahagi yun ng ating paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. So, huwag kang malilate. Sa trabaho nga, ayaw mo maging late eh. Tama? Ayaw mo mahuli sa trabaho. Pero sa Panginoon, parang wala lang sa'yo. Baguhin mo na yan. Baguhin mo na yan. Umpisan mo ang iyong sarili na hindi nalilate. Sapagkat pag hindi mo binago, dinisipline ang sarili mo, mananatili kang VIP sa sarili mo. Sa Panginoon, submission ang hinahanap. Humbleness ang hinahanap. Meekness ang hinahanap. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Pagpapakababa, pagpapasako, pagtitiis. Yun po ang hinahanap ng ating Panginoon sa atin. Believer ka eh. Mananampalataya ka eh.
Kaya ang Diyos hindi siya natutulog na pagpalain ka at buhusan ka ng biyaya na halos hindi mo na maintindihan sa dami ng ibinibigay sapagkat ikaw ay marunong magpahalaga sa Kanya. Alam ba ninyo yun? Pag inuna mo ang Diyos, inuuna ka rin ng Diyos. Ano man yan? Hindi nyo pinapaniwalaan ng Matthew 6:33? Mga kapatid, hindi nyo pinangahawakan ang Matthew 6:33? Hindi ka naniniwala doon? But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi ka naniniwala doon? Ako naniniwala ako doon hanggang ngayon. At pinangahawakan ko yun. Put God first. Unahin mo ang Diyos. Lagi mong uunahin ang Diyos. Uunahin ka niya. Hindi ka naniniwala sa Panginoon na pag inuna mo siya, uunahin ka niya? O hindi mo pa siya sinusubukan? Subukan mo siya. Nakahanda siyang magpasubok sa iyo. Gawin mo. Huwag ka matakot. Pag puro takot ang dumating sa iyo, tinatakot ka ni Lucifer. Wala kang tiwala sa Diyos. Gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Unahin mo siya. Uunahin ka niya. Magtiwala ka sa Kanya at makikita mo ang pagkilos niya sa iyong buhay. Naghahanda ka eh. Tama? Naintindihan na ba yan? Ano pang kasunod na dapat nating ihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kailangan nating ma-establish ang ating sarili. Sa church nating kinabibilangan, maging involved sa kanyang gawain. Mga kapatid, tandaan mo. Tandaan po natin. Sa paghahanda po, mga kapatid, hindi tayo basta naghihintay, naghahanda. Sa paghahanda, mayroong paghihintay. Hindi ka basta naghihintay na walang ginagawa. Mapapagod ka, mabuboard ka, kailangan meron kang ginagawa. Busy ka. Busy. Ina-organize ang iyong araw at oras sa paglilingkod o sa pagganap ng kalooban ng Panginoon. Busy, sa madaling salita. Abala. Meron kang pinagkakaabalahan at yung pinagkakaabalahan mo may magandang resulta. May magandang bunga. Kailangan mong gawin. Magkaroon ka ng ministry. Pastor, ano ba ang ministry pwede kong pasukin? Ang dami. Ano nga? Alam niyo mga kapatid, lagi kong pinagpe-pray. Kasi sisingap-singap yung ating mga ministry. Nagkukulang tayo sa budget eh. Sinishare ko lagi ito eh. Yung ating feeding ministry. Na hindi natin nagagawin pag summer. No, tatandaan nyo nung wala pang pandemic. Meron tayong weekly, meron tayong feeding ministry. Pinapakain natin yung mga tinuturoan natin ng Biblia sa mga remote area. Nagkulang tayo ng budget dyan. Mga kapatid, yung ating ministry na pagdating ng school year, namimigay tayo ng mga gamit, mga school supplies sa mga Sunday scholar natin, na mga masisipag na dumadalo. Hindi natin yung nagagawa regularly. Bakit? Nagkukulang tayo dyan. So, ang dami nating ministry na hindi natin gaano na gagampanan. Yung ating ministry ng pagkakasal na libre lahat, natin yung nagagawa lahat. Bakit? Kulang tayo sa budget. Pero hindi natin yung tinitigil. Ginagawa natin yun para mayroong pagkakataon. Kaya patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid.
So ang daming ministry na pwede natin gawin, pwede natin nagagawa. Minsan walang taong gagawa. Wala tayong magamit. Kaya patuloy tayo nagtitiwala na itong mga ministry na ito ay magpatuloy, regularly natin magawa. Kaya diba sinasabi ko sa inyo, pag birthday ko, wag kayo magre-regalo sa akin ng anumang bagay. Ang ireregaluhan natin yung mga Sunday schooler natin, mga kabataan. Pansin niya? I-convert nyo sa mga school supplies yan. Ibibigay natin sa mga kabataan. Huwag nyo akong binibigyan ng anuman. Hindi ko kailangan yun. May mga ministry na kinakailangan paglagyan yan. Nakuha nyo? Bakit? Okay din sa akin sana yun. Kaya lang mas gusto kong masaya yung mga batang tinuturuan natin. Nakuha nyo yung ibig sabihin. Bahagi ng ating paghahanda sa paglilingkod natin sa Panginoon. So mga kapatid, tatandaan po natin, kailangan po tayong maghanda. At sa paghahanda natin, kailangan meron po tayong pinagkakaabalan. Meron tayong ginagawa. Hindi mo pwede naghahanda kaya wala kang ginagawa. Mabuboard ka. At yun po ay dapat nating laging sariwa, lagi tayong inspired. Tuturo ka sa mga kabataan, inspired mo yung sarili mo. Na marami kang kabataang maturuan. Ngayon nasa pandemic tayo, wala tayong Sunday school sa mga kabataan, ihanda mo yung sarili mo. Sa pagtuturo, sa paggawa ng lessons para makapagturo ka ng maayos. Binigyan ka ng break ng Panginoon o panyanda mo ang sarili mo. Mag-develop ng mga Sunday school materials. Gagamitin mo ang iyong wisdom na ibinigay ng Panginoon. Ganyan ko kayo dinidevelop. Huwag umasa sa binibili, wala tayong pambili. At kung meron man tayong pambili, huwag masayang ang knowledge na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Be creative. Sapagkat ang Diyos mo ay matalino. Kailangan mong gamitin ang creativity niyan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Tatandaan po natin mga kapatid. Sa paghahanda natin sa pagbabalik ni Kristo, huwag kang tumigil. Huwag kang nakaupo. Huwag kang nakarelax. Gumawa ka ng buong sikap sa patnubay at gabay ng Panginoon. Ang mabuting mananampalataya ay gumaganap ng kalooban ng Diyos. Humayo ka. Maging mangangaral ka. Maging soul winner ka. Mag-akay ka ng kaluluwa. Tandaang mabuti, mas mainam ang naghahanda na may ginagawa upang huwag mawala sa direksyon ang sarili. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Kapatid, inaasahan ka ng Panginoon. Nakikilos, gagawa, gaganap sa kanyang kalooban. Sa oras nito, maliwanag ba sa iyo na kailangan mong ihanda ang iyong sarili? Ang iyong sarili sa pakikipagkapwa-tao, ang iyong sarili na ma-evangelize ang buong pamilya mo, ang iyong mga kaibigan, ang iyong sarili na masumpungan ng Panginoon, naglilingkod sa Kanya, ang iyong sarili na maging instrumento sa pagsulong ng gawain niya. Mga kapatid, hindi nyo na po na. Ang Diyos, hindi siya tumigil. Hindi siya nagpahinga. Kahit sa gitna ng pandemya, siya ay naging dakilang provider na Diyos sa iyo. Kumusta ka? Patuloy mo bang minamahal ang gawain niya? Patuloy mo bang isinusulong ang gawain niya? Tandaan mong mabuti. Hindi porke wala ka sa loob ng church,
natapos ang iyong responsibilidad. Hindi po natapos. Tuloy ang iyong responsibility sa pagsulong ng gawain mo, ng gawain ng Panginoon sa church kung saan ikaw ay nabibilang. Maliwanag po ba yan? Ang isang Kristiyanong responsable, itinataguyod ang gawain ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon, saan man siya naroon, makikita sa kanya ang ibayong pagsuporta sa gawain. Spiritually, financially, morally, lahat ginagawa niya dahil alam niya na ang kanyang Diyos kailanman ay hindi natulog, hindi napagod, hindi tumigil, sa halip nagpatuloy sa paglingap at pag-aruga sa Kanya. Maraming salamat mga kapatid sa patuloy ninyong pagsusubaybay. Patuloy kayong maghanda, patuloy kayong manindigan sa pananampalataya. Ang ating pinag-usapan ngayon ay introduction ng paghahanda natin sa pagbabalik ni Kristo. Pagpalain ang bawat isa sa inyo. Patuloy kayong maging masipag sa pananampalataya. Gawin ang kalooban ng Diyos hanggang sa masumpungan ang bawat isa sa atin na tayo ay patuloy na nagiging bahagi sa pagsulong at pagpapatibay ng gawain ng Panginoon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lalong-lalo na ang mga kapwa natin manggagawa dyan sa Pilipinas. Mga kapatid, ipag-pray niyong mabuti. Meron po tayong church na idinudulog sa Panginoon. Kahit sa maliit na halaga, matulungan po nating maiayos ang kanilang bubong, maiayos ang kanilang bahay dalanginan, sapagkat alam po ninyo, kapag tayo po ay nakakakita ng ganong klase ng lugar, ay ang atin pong ang puso po ng lingkod, ang inyong lingkod ay nababagabag. Kailangan po nating abutin sila. Hindi man sila nangihingi, pero alam po natin na kailangan po nila. Pagpalain ang bawat isa sa inyo ng Panginoon, malagana ang biyaya ng Panginoon sa inyo. At higit sa lahat, patuloy kayong masumpungan niya sa inyong pagtatapat sa Kanya. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa oras na ito sapagkat binigyan mo kami ng pribilehiyong makapag-aral, makapaghanda ng aming mga sarili sa muli mong pagbabalik. Sa unang yugto, Panginoon, ng panimula ng paksa na ito, ng topic na ito, tulungan mo kami na sa abot ng aming oras at panahon o kaalaman, sa biyaya mo, Panginoon, na ipinagkaloob, tulungan mo kami na magampanan po namin ang mga responsibilidad na iniatang mo sa aming balikat. Ang bawat sumusubaybay sa pag-aaral nito, saan mang panig ng daigdig sila naroon, ano man ang kalagayan nila sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, ingatan mo ang kanyang buong pamilya. Pagpalain mo ang kanyang hanap buhay. Mangusap ka sa kanya, Panginoon. Ibuhos mo ang mga bagay na kakailanganin niya. At makita niya, Panginoon, ang iyong katapatan sa kanyang pagtatapat. Salamat po sa mga patuloy na kabutihan mo, sa mga biyayang binibigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatiran sa Philippines, lalong-lalo na yung mga nasa remote area, Panginoon, na alam mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan sa oras nito. Yung iba sa kanila, sira ang bahay. Yung iba sa kanila, walang makain. Pero nananatili sila, Panginoong, nagtitiwala sa iyo. Salamat po sapagkat binigyan mo ng kapanatagan ng kanilang kaisipan. Purihin ka doon sa mga hindi pa po tumatanggap sa iyo. Dalangin ko, dakilang Ama, ma-review nila ang video na ito tungkol sa bahagi ng pahayag ng kaligtasan. Maunawaan nila ang pagliligtas mo at tanggapin kanila bilang sariling tagapagligtas. Salamat po muli, dakilang Ama, sapagkat yan po ang patuloy kong dalangin na ang bawat isa ay iyong pagpalain sa pangalan ni Jesus.
Aking dalangin. Amen at amen. God bless you all. Purihin ang Panginoon sa inyong patuloy na pagsusubaybay.